paano ba yung makikilala yung panahon ngayon? Magandang pag-usapan kasi isa ito sa aral ni Kristo na kanyang pinuna sa mga Hudyo. Na ang mga Hudyo na kalaban niya noong unang 100 taon ay mga mangmang na hindi nakakaalam ng kalagayan ng panahon. Magbasa tayo sa 16:1 ng Mateo, kapatid na Daniel. At nagsilapit ang mga Fariseo at mga Saduseo na tinutukso siya na sa kanya'y nagsisihiling na sila'y pagpakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga, ngayoy uunos sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit. Datapwat hindi ninyo mga kilala ang mga tanda ng mga panahon. Ayan, marunong kayong kumilala sa anyo ng langit. Pero hindi nyo makilala ang mga tanda ng mga panahon. So isa palang mahalagang bagay na nauunawa natin ang mga tanda ng mga panahon. Meron po palang mga tanda na ibinabadya ang mga panahon. Sa pamamagitan ng mga tanda, na sa English ang tawag po dyan ay the signs of the times. Ye hypocrites, sabi niya, ye can discern the face of the sky. But can ye not discern the signs of times? It is obvious that knowing the signs of time is part of the will of God for man. We have to know in what time we are in and what is happening in our times. We have to be aware of what is happening because the Lord Jesus Christ said, we will be hypocrites when we can discern the face of the sky, but we cannot discern the sign of time. So let us ask the Bible, alamin natin sa Biblia, ano ba yung mga signs of times o mga tanda ng mga panahon na hindi nakikilala nitong mga Pariseo na nagtatanong kay Kristo, magbigay ka nga ika sa amin ng tanda. Sabi, ang sagot ni Kristo sa kanila doon sa 16:4, ang isang lahing masama at mapangalon niya ay humahanap ng tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ni Jonas. Sabi ng Kristo kasi tinatanong siya, ano ba tanda na pwede mong ibigay na galing sa langit? Ang gusto nila, tanda na galing sa langit ang ipakita ni Kristo. Kaya beware mga kapatid, pag dumating na po yung false Christ o yung Antikristo, magpapakita yon ng tanda galing sa langit. Ano yung tanda na galing sa langit na ipapakita ng Antikristo? Pakinggan nyo ho, para meron lang kayo agad ideya. Doon sa Apokalipsis, Kapitulo 13, ganito ang sinasabi sa versikulo 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. 14. At nadadayan niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda
sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang sinuman, kundi siyang mayroong tanda may o sa noo na dukha. At ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 666. Yan. Kung napansin nyo, yung Antikristo, yung 666 na sinasabi, yun, sa panahong maghahari siya sa lupa, gagawa siya ng tanda mula sa langit. Magpapaulan siya ng apoy mula sa langit. Mahirap yun eh. Sa ordinaryong tao, pagka nakapagpaulan ka ng apoy, hahanga na sa'yo. Kaya maraming tao ang madadaya ng Antikristo, magbibigay siya ng tanda galing sa langit. Kaya po yung salitang madadaya, maaano ka, makukumbinsi ka na talagang siya ang Kristo. Tandaan niyo po, yung Antikristo, magpapakilala yon na siya ang Kristo. Hindi siya magsasabi ng iba. Siya ay magsasabing siya ang Kristo. At magbibigay siya ng tanda sa tao para madaya niya. At ang isa pang tandang gagawin niya, papagawain niya ang mga tao sa mundo ng larawan ng hayop. Image of the beast. At yung larawan ng hayop na yung pagsasalitain niya. Imagine para nakakita ka ng manika, nagsasalita. Ito, hindi itsura ng manika ito. Sa teknolohiya ngayon, makakagawa ka ng isang parang totoong tao, kagaya ng ginagawa ng Hapon. Gagawa sila ng mga robot, parang mukhang tao na talaga, at marunong nang mangusap, magsasalita ng sari-saring kapusungan laban sa Diyos, at ipakikilala niya na siya ang Diyos mismo. Kaya ang mga tao madadaya. Sabi ng salita sa Apokalipsis, doon sa 14, nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Yan. Pinapakita ko lang sa inyo as early na ang Panginoon Kristo nung nasa lupa siya, tinutukso siya ng mga Pariseo na magbigay siya ng tanda na para mapatunayan nilang siya nga ang anak ng Diyos, siya nga ang Mesiyas. Ang sagot ni Kristo, alam niyang nanunukso lang itong mga to. Hindi naman totoong naghahanap sila ng katotohanan. Sinabi niya, isang lahing masama at mapangalo niya, naghahanap ng tanda. Hindi sila bibigyan ng anumang tanda, kundi ang tanda ni Jonas. At siya'y iniwan niya at yumaon. Dito tayo mag-umpisa sa ganitong aspeto, mga kapatid. Sinabi ni Kristo sa mga Saduseo at Pariseo, nang hihingi kayo ng tanda, hindi ba kayo marunong kumilala ng anyo ng langit? Pagka sinabi nyo sa umaga, uulan, sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Pag sa gabi naman, nakita nyo na
Sa kinagabihan sabi, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula. Marunong ang wika kayong kumilala ng anyo ng langit. Datapot hindi nyo makakilala ang mga tanda ng mga panahon. So babalikan ko sa inyong isip, ang mga panahon po may mga tanda. Ngayon, sa anong panahon na tayo ngayon? Kasi marami pong panahunan sa Biblia. Meron tinatawag sa Biblia, panahon ng mga patriarka, panahon ng mga Israelita, panahon ng mga Hintil, at panahon ng mga huling araw. Yung panahon ng patriarka, yun ang sinasabi doon sa Hebreo. Yung patriarka po, para sa mga hindi masyadong marunong nung salitang Kastila, yung patriarka, panahon ng mga magulang. Yung patriarka, mga magulang, yung ibig sabihin, panahon ng nila Abraham, nila Isaac, yan, nila Jacob, panahon ng patriarka yan. Nung panahon na yun, nagsasalita ang Diyos sa mga tao. Basahin natin ang Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay Ang nagsalita. nagsasalita po rito si Apostol Pablo. Sabi niya sa mga Hebreo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon. Aba, meron palang tinatawag sa Biblia, unang panahon. Sa panahon na panahunan pala ng mundo, merong unang panahon. In time past, ang sabi sa English, God who at sundry times, yung pong salitang sundry na itinranslate sa English, yan po ay ang ginamit yan sa Grego, yung salitang polumerose. Ang kahulugan ay portion, many portion. Ibig sabihin, may portion talaga ang panahon. May portion. Many portion. Yung poly, ano kasi yun sa Grego, yung salitang poly, marami ang ibig sabihin. Ito po, ang pronunciation nito, poly. Pero kung babasahin mo dito sa given pronunciation sa dictionary ng Greek, kung di mo alam na basahin sa Grego, babasahin mo ito, polumerose. Pero ito, pangkaraniwan binabasa nila ito, polymerose. Ang ibig sabihin ng poly, marami. Parang polyclinic, maraming clinic. Polymerose. Ang ibig sabihin po noon, maraming portion. Kaya yung translated in English na sundry times, no? Ibig sabihin, maraming panahon, nung nakaraang panahon, nagsalita ang Diyos sa maraming panahon, sa maraming paraan. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Ang ibig pong sabihin, doon sa panahon ng mga fathers o sa panahon ng mga patriarka o sa panahon ng mga magulang, nag-uumpisa yan sa panahon ni Eva at ni Adan, tapos sa panahon ni Seth, tapos sa panahon ni Enoch, tapos sa panahon ni Noe, tapos sa panahon ni Abraham, tapos sa panahon po ng anak ni Abraham na si Isaac, at sa panahon ni Jacob, tapos nanganak si Jacob ng 12 lalaki, yun po ay mga magulang pa rin yun, magulang naman yun ng mga Israelita. So marami na pong nakalipas na mga panahunan sa mundo na ang tawag ni San Pablo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang in times of the fathers. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita ang Diyos. Nung araw po, nung nagsasalita ang Diyos, wala pa pong Biblia noon.
Kaya ang sabi ni Pablo, nagsalita ang Diyos. Nagsalita lang. Wala pa kasing paraan ng tao noon para makapag-record o makapagsulat. Kaya ang Diyos nagsasalita, yung sinalita niya, ipinapasa nung narinig ni Abraham salita ng Diyos, ipinasa niya yung kay Isaac na kanyang anak. Tapos narinig ni Isaac yung salita ng Diyos kay Abraham, ipinasa niya yung kay Jacob. Si Jacob naman na napasahan nung sinabi ng Diyos kay Abraham, pinasa naman niya ito sa 12 anak niya na naging 12 patriarka ng lahing Israelita. Nung mga panahon na yon, ang Diyos po nagsasalita, iba-ibang panahon, iba-ibang paraan, pero walang nare-record pa dahil wala pa po noon ang paraan ng pagsulat ng mga salita. Hindi pa naiimbento doon sa mga panahon ng patriarka ang pagsusulat. Kaya nung si Propeta Enoch, kasi sabi sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ang isa po doon sa kinausap ng Diyos na propeta ay yung si Enoch. Basahin po natin ang Judas 1:14. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na 7 sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kaniyang mga laksa-laksang banal. Ang mga ito, sinasabi ni San Judas sa panahon ng Bagong Tipan, itong mga taong mapanirampuri, itong mga taong masasama, ito rin naman ang wika ang hinuhulaan ni Enoch na 7 ang bilang mula kay Adan. Ba, napakalapit pala kay Adan ito. 7 lang. Noong panahon na yun, wala pa pong marunong magsulat. Kaya yung nagsasabi ngayon, natuklasan na raw nila yung Book of Enoch, malaking panluloko sa kapwa-tao yan, mga kapatid. Imbento yung Book of Enoch na yan, kahit sabihin pa yan matandang manuscripts, may nag-imbento na yan matandang panahon na. Para bang pinalalabas, si Enoch nagsulat. Sa panahon ni Enoch, wala pa pong marunong magsulat noon. No? Wala pa po. Kaya ang Biblia, naisulat, ang unang aklat ng Biblia, sa panahon na ni Moises, panahong Israelita na. Lagpas na ang panahong patriarka. Kasi doon sa mga panahon na yon, hindi pa marunong magsulat ang mga tao noon. Kaya ang mga hula noon, ipinapass on sa pamamagitan ng pagtatawid sa, sabi, by way of mouth, sinasabi. Kaya nung humula si Enoch, hindi nasulat yung hula niya, pero naipasa yon sa mga sumusunod na henerasyon. Naipasa. Sa panahong patriarka, wala pa po ang paraan ng tao ng pagsulat. No, wala pa po. Hindi pa po masyadong marunong ang tao noon kung paano i-record ang mga salita. Kaya kung napapansin niyo sa nag-aaral ng Egyptology, wala pa silang letters noon Pati yung mga Semitic language na sinasabi, wala pa po silang letra noon. Ang ginagamit lang nila noon, mga hieroglyphics yata ang tawag doon. Parang mga signs, no? Magamit sila ng bulaklak, ibon, hayop, no? Para i-record ang ibig nilang sabihin. Pero mahirap mong maintindihan. Naintindihan lang yan ngayon nung magkaroon ng science of Egyptology. Dinadissect nila yung mga signs na mga tanda-tanda para mai-express ang isang pangungusap. Isa yan sa mga napapansin natin sa wika ng mga Chinese. Ang mga Chinese po, isa sa mga antigong tao sa mundo. Ang Chinese, wala silang letter ng alphabet. Ang kanila, mga characters. No? Parang yung Semitic, parang yung Egyptian, na characters ang sinusulat. Kagaya nung halimbawa, yung salitang boat o daong o barko sa Chinese, binubuo po yan ng 3 characters ng Chinese. 3 po pinagsama-sama para ma-express nila yung salitang boat o barko.
Ang nakasulat po dyan sa Chinese character, vessel, 8 at saka people. Tatlong magkakaibang characters na magkakaiba ang tunog, pinagsama-sama, nakagawa ng salitang boat. Yung vessel o sasakyan o lalagyan, tapos yung number 8 at saka yung people o tao, yung pinagsama-sama nila, yan ang Chinese word for boat. Hindi po yan binubuo ng letra na A, E, I, O, U o mga consonants na ba, baka, da, ka. Wala po nun. Hindi kagaya ngayon na meron ng letters. Noon mga signs. At ang isa pang karakter ng Chinese na kagaya ng garden, yung garden po, binuo ng Chinese yung salitang garden sa magitan ng apat na salita o signs. Kagaya ng dust, breath, tapos to, tapos enclosure. Iyon ang kahulugan ng salitang garden sa Chinese. Andiyan ba si kapatid na Chinese? Paano mo bigkasin yung salitang garden sa Chinese, kapatid? Bigkasin mo nga yan. Yuan. Paano? Yuan. Y-U-A-N po. Yun pinyin po niya. Y-U-A-N? N. Apo. Paano kung bigkasin? Yuan. Tama. Pero yan, para mabuo mo yung salitang garden na yuan, ay pinagsasama-sama nila ang apat na symbols. Ang isang symbol, dust o alabok. Ang isang symbol, yung breath o hininga. Ang isang symbol na isinama nila yung number 2, no? 2 persons. At ang isa yung enclosure. Makikita natin, mayroong biblical may biblical significance eh. Kasi yung Garden of Eden ay andun yung dalawang tao na ginawa ng Diyos, si Adan at si Eva, na ginawa mula sa alabok o sa dust. Tapos hiningahan ng butas ng ilong ng hininga ng buhay. Tapos inilagay sila sa isang halamanan sa Eden. Kaya itong Chinese character nagdi-denote na mayroong mga pinanggalingan ito na galing sa Biblia. Cadbury Dairy Milk Hazelnut. Ang Biblia noon, hindi pa nakasulat kasi nga sinasabi lang by word of mouth nung panahon na yon, sa panahon ng patriarka. Kaya nanloloko po, nandadaya sa mga inosente. Yung magsasabi sa inyo ngayon na meron daw aklat si Enoch, sinulat daw ni Enoch, hindi po marunong magsulat si Propeta Enoch. Kaya ang sabi ni San Judas Tadeo, ito ang mga hinulaan ni Enoch, hinulaan lang, na ikapito ang bilang mula kay Adan na nagsasabi, hindi sinulat. Narito dumating ang Panginoon kasama ang kanyang laksalaksang banal. Mapapansin nyo, ang punto natin mga kababayan sa mga nag-aaral ng Biblia, si Enoch, ikapito ang bilang mula kay Adan. Paano natin matitrace ito? Pakinggan nyo, papuntahan natin sa Chronicle. Si Adam, ito po yung lahi. Si Seth, bakit po hindi dumaan kay Abel? Kasi pinatay ni Cain si Abel. Kaya kung magbibilang tayo, yung nabuhay ang i-consider natin. Si Adam, naging anak ni Adam si Seth, naging anak ni Seth si Enos, tapos naging anak ni Enos si Kainan. Naging anak ni Kainan si Mahalalil. Naging anak ni Mahalalil si Jared. At naging anak ni Jared si Enoch. Kaya kung bibilangin po natin mula kay Adan, ang lapit kay Adan eh. Mula kay Adan, 1. Si Seth, 2. Si Enos, 3. Si Kainan, 4. Si Mahalalil, 5. Si Jared o Jared, 6. Tapos, si Enoch, ikapito. Napakalapit po kay Adan ni Enoch.
Ibig sabihin, 7th generation pa lang. Noong panahon na yon, wala pa pong marunong magsulat. Kaya, nung manghula si Propeta Enoch, ang sabi ni San Judas sa Bagong Tipan, nagsabi siya, hindi niya sinabing isinulat niya. Kasi wala pa pong nagsusulat nun. Bakit ko po ito tinatalakay? Bible study kasi ito eh. Dapat alam natin ang Biblia, pati yung mga kasaysayang naganap, para alam natin kung asa na tayo ngayong panahon. Sa panahon ng patriarka, tandaan nyo, maraming panahon doon na nakapaloob. Panahon ni Adan, panahon ni Enoch, panahon ni Noe. Kung iisa-isahin ko po, ubusin natin lahat ng oras eh. Panahon ni Abraham, tapos ni Abraham, panahon ni Isaac, panahon ni Jacob, at panahon ng 12 anak ni Jacob. Iyan po ang panahon ng patriarka. Sa mga panahon na yan, nagsasalita ang Diyos sa mga magulang, dun sa mga patriarka, sa pamamagitan ng mga propeta. Si Abraham po, propeta yon. Si Enoch, propeta yon. No? Si Abel, napatay lang, propeta rin yon. Nagsasalita po yun ang salita ng Diyos. Kaya nga nagalit sa kanya si Cain. Kasi yung sinasabi ni Abel na mga salita ng Diyos, katwiran ng Diyos, tinututulan palagi ni Cain. Kaya pinatay niya si Abel. Kaya yung pagkapropeta ni Abel ay hindi na masyadong na-record ang marami na sinabi niya. Pero nakita ni San Pablo ang significance noon nung patayin ni Cain si Abel, pinatunayan ng wika ng Diyos na si Abel ay matwid. Kasi patay na siya, nagsasalita pa. Ang kanyang dugo nagsasalita pa. Ang propeta po kasi nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya ibinilang ng Panginoong Hesus si Abel na propeta. Basahin po natin sa Mateo. Pakinggan nyo sa 23:35. Kapatid na Daniel. Upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Ayan, sabi ni Kristo sa mga Hudyo, mabibilang sa inyo, pananagutan ninyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa mula sa dugo ng matuwid na si Abel. Ba? Lalabas si Abel, isinama ni Kristo sa hanay ng mga propeta mula sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta. Tanyo? Propeta yung binanggit ni Kristo eh. Kaya ikinukonsider ng Panginoong Hesus si Abel na propeta. Mula sa propetang si Abel, pinatay na ng masasamang magkakalahi na ito. Unang-unang kalahi niyang mga masasamang tao na yan si Cain, na pumatay kay Abel na kanya mismong kapatid. Tapos, lahat ng mga propeta hanggang kay Zacarias, pinatay nitong mga taong masasama. Kaya ang sabi, upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinuhos sa sanlibutan. Basahin natin ang 11:50 ng Lucas. Upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatag ang sanglibutan. Tuloy. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Lahat ng propeta, pinatay nitong mga taong masasama
magkakalahi ito hanggang sa panahon ng mga masasamang tao sa panahon ni Kristo. Hihingin sa inyong lahi ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatagang sanlibutan mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana. Kaya alam na natin ngayon yung palang panahon ni Abel, panahon ni Seth, panahon ni Abraham, ni Noe, etc. Yun ang panahon ng mga patriarka. Nagsasalita na ang Diyos doon. Oh. Pero kung itutuloy natin sa 1:2, umpisahan natin uli sa 1:1, kapatid na Daniel, hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak. Nung suguin pala ng Diyos ang anak sa lupa, nagsalita siya sa pamamagitan ng anak. Ang panahon na pala noon, mga huling araw na. Yung Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang, sa sari-saring paraan, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, yung ding Diyos na yon ang nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong palang dumating na ang anak, considered na pala yon mga huling araw. Sa pamamagitan ng salita na nakasulat sa Biblia, mag-umpisa pala nung dumating sa lupa ang Panginoong Hesukristo, panahon na pala na ang tawag sa Biblia, mga huling araw. Alam mo kapatid, kung mag-aaral tayo ng mas malalim, kaya ko naman sinasabi ito, by chance, baka mayroong ganong interes ang tao na nakikinig. Kung mag-aaral tayo, napakarami ng panahon na lumipas sa mundo. Bago dumating ang tao sa mundo, bago inilikha ang tao sa mundo, bilyon taon na ayon sa siyensya ang mundo. Ang mga hayop, ang mga halaman, bilyong taon nang umiiral bago nilikha ng Diyos ang tao. Kung i-consider pa natin yung bilyong panahon na yon, marami ng panahon yon. Imagine, the calculation of science is that the earth is 4.5 billion years old. Ang tao po sa mundo, wala pa pong 10,000 taon. Ang mundo, bilyon-bilyong taon na. Parang pinaraan ng Diyos ang mahabang panahon. Piniprepare ang mundo to be a fit o karapat-dapat na lugar, tahanan ng tao. At meron naman tayong pruweba sa mundo na ang mundo po, napakatagal ng panahon umiiral. Yung mga records ng fossil, yung mga layers ng mundo. Kasi ang mundo po, yung mga dating, halimbawa, yung dating lupa, natatakpan yan. Pag mayroong pumutok na bulkan, matatakpan, magkakaroon ng ibang layer. Pumutok uli yung bulkan, magkakaroon na naman panibagong layer. Kaya sa pag-aaral po ng mga scientists, merong layers and layers of the earth. Nagpapakita ng maraming panahon ng lumipas. Meron silang tinatawag na pre-Cambrian period. Meron silang tinatawag na Cambrian period. Meron silang tinatawag na post-Cambrian period. Ang kahulugan nun, yung mga natuklasan nilang mga fossils, mga bangkay, mga bungo, mga buto ng mga hayop, mga halaman, mga bakterya, no? Na nabuhay noong libo-libo, milyon-milyon, parang mga dinosaur. Ayon sa siyensya, yung mga dinosaur na yan, nang matay sila, 300 milyon taon na nang mamatay ang mga dinosaurs. So marami na pong panahon. Wala lang tayong panahon para isa-isahin ko sa inyo. And I do not want to turn this program to be a scientific study. Of paleontology, archaeology, kung ano-ano. Hindi naman po tayo siyentipiko. Pero maiintindihang madali na napakarami na pong panahong nakalipas sa mundo.